Breaking news, umabot na sa ika-6 na araw ang digmaan sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran at wala pang sign na ito ay magtatapos na. Bagkus, palala pa ng palala at ang digmaang ito ay nakarating na sa Azerbaijan. Missiles at drones ng Iran bumagsak sa kalupaan ng Azerbaijan. Nangako ang Azerbaijan na maghihiganti. Sa kabilang dako mga kaibigan, ang Israel ay pinaulan na naman ng ballistic missiles ng Iran. May mga nasawi kaya? Ano ang nangyari sa naturang pag-atake? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay March 6, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong update sa giyera na nangyayari sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. At ang gerang ito mga kaibigan ay wala pang sign o anino man lang ng sign na ito ay magwawakas o matatapos ng mabilis. Pang-6 na araw na ngayon at pakalat pa ng pakalat ang digmaang ito. Nakarating na mga kaibigan sa Cyprus, sa Lebanon at ang pinakabago mga kaibigan ay bumagsak ang ballistic missiles at drones ng Iran sa Azerbaijan. Galit na galit ang gobyerno ng Azerbaijan sapagkat sa naturang pag-atake nagtala ito ng 4 na sugatan. At dahil sa matinding galit ng Azerbaijan, nangako ito na maghihiganti sa ginawang pag-atake ng Iran. Ang punto natin mga kaibigan kung bakit natin binabanggit ang balitang ito. Sapagkat ang giyera sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran ay talagang wala pang shadow na magtatapos ito ng mabilis. Bagkus mga kaibigan ay dumating na ito, nakarating na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayon mga kaibigan, bakit naman inatake ng Iran ang Azerbaijan? Hindi ba't ang pangako ng Iran na kanilang aatakihin ang mga base militar ng Amerika sa iba't ibang bahagi ng Middle East kasama na ang sa Israel? Pero ang sa Azerbaijan mga kaibigan ay wala namang US military. Maging ang Turkey ay hindi na rin ligtas sapagkat nito lamang nakaraang araw ang NATO nagpabagsak ng missile na nagmula sa Iran at ito ay papasok sa Turkey. Kung ating pagmamasdan ng mabuti ang mapang ito, ang Iran at Azerbaijan ay magkatabi lamang ang kanilang lupain. Pero ang tanong, bakit nakarating doon ang missile ng Iran? Baka naman nagkamali lamang ng calculation ang Iran at hindi naman talaga ang target ang Azerbaijan. O baka naman talagang nag-aamok na ang Iran at wala na silang pakialam kung sino ang tamaan ng kanilang pag-atake. Kung baga, nang dadamay na sila kung sakaling tuluyan ng maubos o matapos ang rehimeng Ayatollah Ali Khamenei at tuluyan na ring matapos ang IRGC. Yan, maaaring tama, maaaring mali. Pero alam nyo ba mga kaibigan, alam na ng Iran na ang kanilang ballistic missile at drone ay nakarating na sa Azerbaijan at hindi nila inamin na sila ang may kagagawan sa naturang pag-atake sa Azerbaijan. At upang patotohanan ng ating sinasabi, binalita ito ng Al Jazeera. Ayon sa headline, Iran denies its drones hit airport in Azerbaijan's exclave as war widens. Maliwanag mga kaibigan na dinideny ng Iran ang kanilang involvement sa naturang pag-atake sa Azerbaijan. Kung ganon, sino ang umatake sa Azerbaijan? May ibang grupo ba na umatake sa Azerbaijan at ginamit lamang ang mga sandata ng Iran? Yan ang lumalabas na punto dahil idinideny nga nila. Hindi kaya pinapalabas din ng Iran na ang may kagagawan sa naturang pag-atake sa Azerbaijan ay walang iba kundi ang Israel o kaya ang Amerika upang ang pagbintangan ay Iran upang magalit ang buong mundo sa Iran. Pero ang lahat ng ito ay walang mga ebidensya basta't ang alam ng Azerbaijan
ang naturang ballistic missiles at drone ay gawang Iran. Napakalaking gulo na talaga ang nangyayari sa loob ng Iran. Alam nyo ba mga kaibigan na hindi lang Amerika, hindi lang Israel ang nagsasagawa ng pag-atake ngayon sa loob ng Iran. Sila ay napakalaking grupo. Umaabot sila ng nasa 45 milyon sa buong mundo. Sila ay walang estado at nakatira sila mga kaibigan sa mountainous region ng western part of Iran, sa eastern Turkey, sa northern part of Iraq, maging sa Syria. Nagkalat din ito mga kaibigan sa Armenia na malapit naman sa Azerbaijan. Itinuturing ng grupong ito na ang pag-atake ng Amerika at ng Israel ay isang napakalaking opportunity para sa kanila upang magkaroon sila ng sariling estado at kinakailangan mga kaibigan makuha nila ang lupain ng Iran. Ang grupong ito ay isa rin sa mga tinatarget ng Turkey sapagkat sa dami ba naman nila, isa silang kompetensya at isa rin sila sa mga posibleng mang-aagaw ng lupain ng Turkey. Kaya hindi sila pinababayaan ng Turkey at laging tinututukan. Katunayan, marami na sa kanila ang nasawi dahil marami ng pagkakataon na tinatangka nitong makakuha ng lupain sa Turkey pero inaatake sila ng Turkish soldiers. Pero nagkaroon sila ng pagkakataon sa Syria sapagkat tinanggap sila ng Syria. Kumbaga, meron na silang peace agreement sa Syria. Malaya silang makakatira sa Syria. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, tila nagkakaroon ng opportunity ang Kurdish people na magkaroon ng sariling estado sa loob ng Iran. At pabor din ito para sa kampo ng Amerika at ng Israel. Dahil sa pakikipaglaban ngayon ng Amerika at ng Israel sa Iran, nagkakaroon tuloy ito ng kakampi sa loob mismo ng Iran. Ito nga mga kaibigan ay ang grupong Kurdish. At katunayan, ibinalita ng CNN na ang CIA ay nagbabalak na punduhan ng armas ang Kurdish forces. Ibinalita rin ito ng Al Jazeera. Kung baga, karagdagang puwersa din ito para sa Amerika at ng Israel. Yun nga lang mga kaibigan, kinakailangan talaga ng Kurdish people ng suporta dahil ang mga taong ito ay hindi naman kalakasan. Marami nga lang sila pero walang armas. Sa kabilang dako mga kaibigan, ang Israel ay under attack din nitong nakaraang oras lamang. Ayon sa ulat ng The Jerusalem Post at The Times of Israel, nagpaulan ng ballistic missiles ang Iran sa sentro ng Israel. Ayon sa IDF, gumamit ang Iran ng ballistic cluster missile. Kumbaga mga kaibigan, kapag itinira ito sa himpapawid, kusa itong nagde-disperse at kumakalat sa iba't ibang bahagi. Ayon naman sa IDF, karamihan sa mga atake ng Iran ay kanilang nasalag sa pamamagitan ng kanilang interceptors. Pero aminado ang gobyerno ng Israel na talagang merong mga nakapasok, may mga gusali na nawasak, may mga sunog na nangyari at katunayan merong mga sugatan at hanggang ngayon ay tumatanggap pa ng treatment sa mga hospitals sa naturang lugar. At kumustahin muna natin ang ating mga kababayang OFWs na nasa Israel ngayon. Mga kababayan, kumusta po kayo? Mag-ingat po kayo palagi mga kaibigan. Araw-araw ay nababalitaan namin na merong mga ginagawang pag-atake ang IRGC at ang Hezbollah, militanteng grupo sa Lebanon. Libo-libo na rin sa northern part of Israel at doon mismo sa Lebanon ang lumikas dahil sa takot na baka maipit sila sa kaguluhang nangyayari sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. At hindi lang sa Israel, marami rin tayong mga kababayan na nasa Lebanon. Kumusta po kayo riyan mga kaibigan? Mga OFWs natin na nasa Jordan, nasa UAE, Saudi Arabia, sa Bahrain, sa Dubai, sa Qatar. Kumusta po kayo? Mag-ingat po kayo mga kababayan. Maaari nyo pong gamitin ang videong ito upang makapag-connecta kayo sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng ating comment section. I-mention nyo sila kung sakaling hindi nyo sila makontak. At sa atin namang mga kababayan, mga Pilipino na nandito sa loob ng Pilipinas, i-mention nyo rin ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang bahagi ng Middle East kasama na ang sa Israel. Kumustahin natin sila. Sama-sama tayong magdasal para sa kanilang kaligtasan at manatiling nakatutok at updated sa kaguluhang nangyayari ngayon sa Middle East. Tututukan yan ng usapang banal, kaya para maging updated ka ay huwag kalimutang mag-subscribe. At dahil nandito ka na rin lang naman mga kaibigan, samahan mo na rin ng like ang video ito. Malaking tulong na rin kasi yan para sa aming mga content creators. So mga kaibigan,
Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.